Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet With conspiracy theories spreading like wildfire on BFP2 Benguet who were part of the retrieval. Kapag ang isang mataas na opisyal ng gobyerno ay bigla na lang namatay, lalo na kung siya ay may alam sa mga bilyong-bilyong pisong proyekto ng ating bansa, natural lang na magtanong ang taong bayan, aksidente ba talaga? Suicide? O baka may mas malalim na dahilan kung bakit bigla na lang siya nawala? If you are new to my channel, I am Attorney Frank, your lawyer on the go. And in this video, pag-uusapan natin ang pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Sino ba si former USEC Cathy Cabral? Siya ay isang career official ng DPWH, hindi politiko, kundi isang engineer na umakyat mula rank and file hanggang undersecretary. Sa loob ng maraming taon, siya ay naging bahagi ng planning, programming at infrastructure coordination ng DPWH. Ibig sabihin, alam niya kung paano pinaplano, pinupondohan at ipinapatupad ang malalaking proyekto ng gobyerno. Kaya mahalagang tandaan ito. Hindi siya basta-bastang empleyado. Hindi rin siya outsider. Siya mismo ay nasa loob ng sistema ng DPWH. Ano ba ang nangyari kay former USEC Cathy Cabral? Noong Disyembre 2025, natagpuan ang di umano'y katawan ni USEC Cabral sa isang malalim na bahagi ng Cannon Road sa Benguet. Ayon sa mga otoridad, may blunt force trauma, walang agarang palatandaan ng struggle, posibleng nahulog sa bangin. Ayon sa pamilya, accidental death ito at tinanggihan nila ang mas malalim na pagsusuri, walang autopsy. Sa punto ng batas, mahalagang sabihin ito ng malinaw. Wala pong nagsasabi o any official finding na merong naganap na krimen kay USEC Cathy Cabral. Ngayon, dito nagiging sensitibo ang usapan. Bakit maraming nagsasabi na staged daw di umano ang pagkamatay ni USEC Cabral? Maraming dahilan kung bakit may duda ang mga tao. Una, kasabay ng kanyang pagkamatay ay siya ay inuugnay sa mga isyong may kinalaman sa DPWH projects, lalo na sa flood control at infrastructure funds. Pangalawa, malaki ang halaga ng perang pinag-uusapan, bilyon-bilyon, kaya mataas ang emosyon at interes ng publiko. Pangatlo, may mga kakulangan sa malinaw at detalyadong paliwanag sa ilang aspeto ng investigasyon kaya napupunan ito ng haka-haka sa social media. Ngunit mahalagang linawin natin ito bilang isang abogado. Ang haka-haka ay hindi ebidensya at kahit ang mga viral post hindi nagkakahulugan na ito ay katotohanan. Hanggat walang klaro at matibay na ebidensya, itong tinatawag nating staged death, it remains a speculation. Ano ba ang koneksyon ni USEC Cabral sa mga DPWH na kontrobersiya ngayon? Bago siya pumanaw, lumabas ang kanyang pangalan sa mga diskusyon ukol sa posibleng anomalya sa infrastructure projects. May mga akusasyon, may mga testimonya. Ngunit tandaan, wala pang pinal na hatol laban sa kanya. May karapatan pa rin siya sa due process. Ang problema ngayon, kapag ang isang tao na may maraming kaalaman patungkol sa mga isyong ito, ay tiyak ay marami na namang tanong ang hindi mabibigyan ng kasagutan. Bakit ba napakahalaga nito sa mamamayang Pilipino? Hindi ito chismis. Hindi rin ito simpleng balita. Mahalaga ito dahil ang pinag-uusapan ay pera ng bayan. Ang issue ay transparency at accountability at ito ay mahigit na epekto sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Baha, sirang kalsada at sirang tiwala sa ating pamahalaan. Kapag ang sistema ay magulo at hindi malinaw, ang mamamayan ay nawawalan ng tiwala at kumpiyansa sa ating gobyerno. Ang pinakamahalagang aral dito ay huwag agad maniwala sa mga haka-haka, pero huwag din tumigil sa pagtatanong. Sa isang demokrasya, ang pagtatanong ay hindi nangangahulugan na ikaw ay kumakalaban sa ating gobyerno. Ang pananahimik ay mas delikado. Ngayon, nais ko rin sanang marinig ang inyong mga opinyon.
Sa tingin po ba ninyo, sapat ang paliwanag ng ating gobyerno patungkol sa mga issues ngayon? Dapat bang mas maging transparent pa ang gobyerno sa mga kontrobersiyang ibinabato sa mga ahensya nito? O tama lang bang tigilan na ang pagsisiyasat patungkol sa pagkamatay ni Yusek Cathy Cabral? Sa lahat ng pinag-usapan natin ngayon, mga issue, mga tanong, mga haka-haka, isa lang ang malinaw. Ang Pilipinas ay hindi kulang sa matatalino, hindi rin kulang sa magagaling. Ang kulang minsan ay katotohanan, pananagutan at tapang na itama ang mali. Bilang mga Pilipino, sanay na tayo sa balitang masakit. Parang nasanay na tayo sa corruption stories. Parang nasanay na tayo sa mga pangakong napapako. Pero hindi ibig sabihin na sanay na tayo ay dapat na tayong manahimik. Ang pagtatanong ay hindi kawalan ng respeto. Ang paghanap ng katotohanan ay hindi pag-aaklas. Ito ay pagmamahal sa bayan. Kapag ang isang opisyal ay nasasangkot sa mga kontrobersiya at kapag ang isang buhay ay biglang nawala, hindi natin dapat gamitin iyon para magpakalat ng galit, kundi para mas pag-isipan kung anong klaseng bansa ang gusto nating ipamana sa susunod na henerasyon. Mga kababayan, hindi perpekto ang sistema. Hindi rin perpekto ang ating gobyerno. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong pag-asa. Ang pag-asa ng Pilipinas ay wala sa iisang tao. Nasa mamamayang marunong mag-isip, marunong magtanong, at marunong manindigan ng may dangal at may puso. Sa gitna ng ingay ngayon sa social media, sa gitna ng napakaraming fake news at emosyon, panatilihin natin ang konsensya at pagmamahal sa ating bayan. Dahil ang bansang nawala ng konsensya at pagmamahal sa kapwa ay mas delikado kaysa sa bansang may problema. Kaya sa halip na purong galit, sa halip na puro akusasyon, subukan nating manalangin. Ipanalangin natin ang Pilipinas, ipanalangin natin ang ating mga leaders na sana'y mamuno sila hindi para sa bulsa kundi para sa bayan. Ipanalangin natin ang mga lingkod bayan na sana'y manatiling tapat kahit walang nakatingin. Ipanalangin natin ang hustisya, hindi yung mabilis kundi yung totoo, hindi yung maingay kundi yung patas. At higit sa lahat, ipanalangin natin ang ating mga sarili na sana'y hindi tayo maging manhid, na sana'y hindi tayo mawalan ng pakialam, at na sana'y huwag tayong magsawa na mahalin ang bansang ito kahit mahirap. Dahil ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi bulag. Ito ay mapanuri, mapagmatyag at may paninindigan. Mga kababayan ko, darating ang araw na ang mga tanong ay masasagot. Darating ang araw na ang katotohanan ay lalabas din. Dahil ang katotohanan, kahit gaano katagal itago, hinding-hindi ito mawawala. Hanggang sa araw na iyon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Pilipinas ay mas malaki kaysa sa isang iskandalo. Mas malaki kaysa sa isang pangalan. Mas malaki kaysa sa dilim ng kasalukuyan. Ito ang ating bayan, ito ang ating laban. At hanggat may Pilipinong marunong magmahal, magdasal at manindigan, may pag-asa pa rin ang Pilipinas. Mga kababayan, huwag nating sayangin ang ating karapatang magsalita. Ang demokrasya ay hindi nabubuhay sa katahimikan, kundi sa pakikilahok ng mamamayan. Hindi kailangan maging eksperto sa batas o politika para makialam. Ang kailangan lang ay malasakit, katapatan at tapang na itanong kung tama pa ba ang mga nangyayari sa ating bayan. Simulan natin sa maliliit na bagay. Magbasa bago magbahagi, magtanong bago maniwala at makinig kahit hindi man tayo sang-ayon. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag ang mamamayan ay hindi nagpapadalos-dalos sa galit kundi mapanuri at kailangan makatarungan sa kanyang ginagawa. Maniwala na tayo na kaya pang ituwid ang landas ng ating bansa. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay paulit-ulit
paulit-ulit nang nagpapatunay na kapag nagkaisa ang mamamayan, may paggalang sa batas at takot sa Diyos, walang sistemang bulok na hindi kayang linisin at walang dilim na hindi kayang sindihan ng liwanag. Kaya sa bawat dasal natin para sa ating pamilya, isama natin ang ating mahal na Pilipinas. Ipanalangin natin ang gobyernong may integridad, mga lider na may tunay na konsensya at mamamayang hindi sumusuko sa katotohanan. Sapagkat ang mabuting pamahalaan ay hindi lang hinihintay, ito ay ipinaglalaban at ipinagdarasal. At ito lang po muna for today's episode. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta, and see you on my next episode. God bless you all.